Sayang kung meron sana akong bola. Gaganon ako. Sayang. Nakita niya sana yung move ko. Gaganon oh. Wow. Bak. Hola mga lods, so for today's video, asikasuhin naman namin yung kuryente at yung tubig namin doon sa binili namin house and lot. Siyempre kasama ko si Carino. Ayan. So papunta kami ngayon ulit ng Pampanga. Dito kami actually nakatira sa Caloocan. So Caloocan, Pampanga, Caloocan yung ginagawa namin. Pero para siyempre hindi mapagod masyado yung ating driver. Nag-Airbnb kami dun sa sa Pampanga. So mga lods, para lang may idea kayo, bigyan ko kayo ng tips din. So halimbawa meron din kayong property dun sa Mabalacat, sa Cheerful Homes 2. So kapag turn over yan sa inyo mga lods, bibigyan kayo ng instruction paano kayo makakabitan ng kuryente. Ang company ng kuryente doon sa Cheerful Homes 2 ay Pelco. Hindi siya yung Meralco na kadalasang alam natin. So ang gagawin natin ay bibigay nila yung mga listahan ng requirements, tapos kukumpletuhin mo lang yon, then ipapasa mo naman doon sa Pelco. Ibibigay naman nila yung address. Okay? Isa sa mga naging requirements is yung barangay certificate para makakuha ka ng permit na makabitan ng Meralco ay makabitan ng kuryente yung house and lot. Then iba pang mga requirements like 2x2 picture. Basta nakalagay naman yun sa listahan. And pagkatapos nun, sasadyain nyo talaga yun ng personal kung sino man yung magpapakabit, kung kanino ipapangalan. Tapos i-inspect nila yung bahay ninyo. Maghihintay kayo ng mga 3 to 5 days. Ayun, mga 3 to 5 days para ma-inspect yung bahay ninyo kung pwede ba malagyan. Tapos ipa-follow up nyo na lang yan. Ipa-follow up nyo kung na-inspect na. Pagkatapos kasi nun, magbabayad na kayo ng personal din. Wala silang mga transfer. Kaya anong nangyayari? From Caloocan, tapos Pampanga, pag-ganon kami. So kailangan nyo muna tawagan talaga para hindi masayang yung oras niyo at pagod ninyo. Dahil lalo na kapag malayo kayo, kagaya sa amin. Tapos kapag na-inspect na yan, kung totally okay na, magbabayad na kayong personal, pupunta naman na ulit kayo doon sa office nila para naman magbayad. Kung halimbawa meron kayong plano na maglagay ng maraming appliances, depende kasi yan sa nakausap naming contractor. Halimbawa marami kayong gustong ipalagay na aircon, iba't ibang klaseng appliances, ref, washing machine, electric stove, dapat tamang sukat ng wire yung ilalagay doon. Kaya ang ginawa namin, bago pa makabitan ng kuryente ng supply ng kuryente yung amin, pinaayos na muna namin sa contractor namin yung wiring. Pinalitan ng makapal kasi nga depende do sa plano namin na ilalagay ng mga appliances, dapat yung quality o yung sukat ng wire. Kasi kapag mali yung wire, ayun yung hindi daw sinasabi ng ibang contractor sa mga sa mga client Hindi sila ini-inform regarding that. Dahil sa dami ng nakasaksak na appliances na namamatay yung kuryente. Anong tawag doon? Nagsa-shutdown? Yung breaker? Oo. Kumbaga, alam niyo yun, di ba, nangyayari yung kapag ang dami nang nakasaksak, biglang namamatay. Na-overcharge sa appliances yung nakabukas. Nag-o-off yung breaker. So dapat tama talaga yung haba o yung quality nung wire na ipapakabit natin. So pinauna namin ay yung wiring muna dun sa contractor namin. Tapos pwede yun i-hold na, wag na munang ilagay yung parang metro ng kuryente. Pero sa case kasi namin, pinaasikaso muna namin sa contractor yung wiring bago kami magbabayad doon sa company ng kuryente sa Pelco, bago sila pumunta doon para naka-ready na yung wire bago pa nila ikabit yung metro dire-diretso na walang problema. Isang magandang tip yun mga lods. Kaya kung gusto ninyong mag-inquire, bumili ng property na katulad ng sa amin o iba pang mga pre-selling project na SMDC, kontakin nyo na ako at i-assist ko kayo mga lods. Yung contractor namin, nakita din namin dun habang gumagawa sila sa area na yon ng Cheerful Homes 2. Tapos lumapit kami sa kanila, tinanong namin kung pwede sila yung gumawa na sa amin, and then yun, sila na yung kinuha namin mga lods. Kasi
kilala na rin sila sa office kaya magandang factor yun, tsaka okay sila kausap. So i-recommend namin sa inyo kung gusto niyo mamaya. Tarayin natin na subukan natin na ma-interview sila mamaya mga lods, papayag sila. So yan mga lods, so malapit na kami sa Pampanga, papasok na kami ng Mexico, Angeles tsaka Dao. Meron yung sa amin, malapit na bundok, ay yung bundok Arayat yata to, correct me if I'm wrong. Ayun, hindi masyado kita kasi medyo maulap, pero may dalawang bundok o bulkan yata to. Sa amin din yung malapit sa bulkan Pinatubo mga lods, tsaka yung Arayat. So lahat ng dalawang nasa amin, dalawang bulkan. Yung Mount Arayat. Medyo malapit na tayo dun sa ating house and lot. MacArthur Highway. Dito na yun. Then turn right. Dito na yung Pelco. Ito na mismo. Ayan. Pelco. So nandito tayo mga lods, babayad lang tayo. Bawal ang camera dun sa loob. 2,000 years later. So yung mga lods, tapos na tayo magbayad sa Pelco. Ang binayaran pala namin is nasa 9,400 para doon sa pagpapakabit ng ating kuryente. Then pagkatapos nun, possible na kinabukasan or sa isang araw, ikakabit na yung ating kontador. Okay, so ayun na hinihintay natin. Pero hindi na kailangan na nandun kami pag nagkabit sila kasi meron nang nakaabang. So, ayun. Punta na tayo ngayon dun sa pinaka-unit kasi lalagay na nila yung wire. Pero part na yun ng contractor namin mga lods. Ayun na yung, sila na yung gagawa nun. Kaya naman moms and dads, basta censored after So mga lods, nandito na tayo sa harap ng ating unit. Dandaranan! Ayan. Naayos na nila yung wire. Ito yung poste, tapos nasa ilalim yung wire. Ayan. Okay lang kayo boss, isali sa vlog? Okay lang? So yan mga lods, ang plan lang namin ay kahit matapos lang yung sa taas, para maging livable na siya, pwede na siyang tirahan. Kasi malaki talaga yung amount na kakailanganin para ipa-extend to, then pa-interior. Siyempre mga lods, kailangan muna natin magtrabaho. Opo, kailangan natin ng malaking amount talaga para matapos to. Pero pansamantala, para po pwede natirahan talaga kapag magbabakasyon kami dito, kahit yung taas na lang muna. Next time na yung interior. Ang mahalaga sa amin, may aircon. Importante ang aircon, syempre tubig at kuryente. Kahit nakatalis pa lang yan. Yan. And then may mga basic na appliances na kailangan. Okay na. At least nagbabayad kami ng amortization. Tapos napapakinabangan na namin. Kaysa naman nakatenga lang kasi hindi pa namin napapaayos ng totally lahat. 'Di ba? Ito si Sir Bong, ang father ng ating contractor. Sir Sherfin. Darating si Sir Sherfin dito mamaya? Hindi. Anyway, meron na kaming group chat eh. Paikot yung wire mula dun. Hanggang dito. Pero tama naman yung sukat ng wire natin, boss, no? Paano po pag-i-extend natin? Covered po to. So yan mga lods. Ang importante, matirahan. Kaya kahit ito lang muna mauna. Ayan. Sasagad natin hanggang doon. Para ito yung kama. Okay? Then sa susunod naman ulit na project, papa-extend naman natin. Paunti-unti. Nasa gano'n. Hindi din mabigat. Kumbaga, hinati-hati namin sa bawat phase yung gagawin nating pagpaparenovate. Kasi hanggang dito yan, no? Abot yan dito. Yan ay may kulay orange dyan. Yung area na yan po pwede rin maging kwarto. Tapos extend natin hanggang doon, 3 meters.
para maging master bedroom. So, pansamantala lods, isa lang muna yung CR natin. Pero ang idea talaga, dalawa. Merong common CR. Tatlo. Isa dito sa baba, common CR para sa dalawang kwarto sa taas. Tapos, CR para sa master bedroom. So, temporarily, dito muna tayo. Kapag pwede na itong tirahan, muna tayo dito. Shower dito. Diba? Okay na, parang condo type, maliit pero okay naman na yung tirahan. Basta malamig at may supply ng kuryente at tubig. Okay na kami dun, mapubuhay na kami dun. Masarap dito mag-jogging lods, so. Pero wala ka pang kapitbahay. Jogging kang ganyan, oh. Hello neighbors! Pero wala ka pang kapitbahay, pero okay lang. Tahimik. Pero ang maganda dito, nagro-ronda talaga yung security. Nakaka-excite. Lumipat dito. Imagine, oh. Uy! Sarap tumira dito na. Ganun kasi talaga pag trentahin, ayaw na masyado maingay. Tsaka, pagdating mo dyan sa harap mo ng bahay, parking mo na. Hindi ka na mahihirapan. Ay. Kaya kung gusto nyo talaga mga lods, mag-invest kayo sa ganito. Deserve nyo yan, lalo-lalo na yung mga kababayan natin nasa ibang bansa at taga sa Spain, ha. Shoutout sa inyo. Kukuha na kayo dito para mga lods. Kapitbahay nyo si Madam Suwa. Ayaw nyo yun. Stig, eh. Tsaka ang maganda dito mga lods, yung mga kapitbahay natin. Karamihan, majority ng mga may-ari ng unit, mga OFW. So, at ang kinaganda dito, mahigpit yung property management pagdating sa pagme-maintain ng kaayusan dito. Kaya nakikita ko na hindi siya yung tipong ibang klase ng subdivision na parang hindi na siya subdivision dahil kalat-kalat ang gulo-gulo. Dito, uniform, yung labas, uniform mga lots, pare-pareho. Nice. Lalo na pag nagsitayuan na siguro itong mga puno. Kasi may puno eh. Mas gaganda pa dito pag dumami pa yung mga tao at na-develop pa lalo. Kaya mga lods, kung naghahanap kayo ng contractor, lalo na dito sa property na may nabili kayong property dito sa Triple Homes 2, nire-recommend ko si Sir Sherfin, saka yung father niya si Sir Bong. Sila yung gagawa ng ating project. Ito yung nila, contact number, yung calling card nila. Message nyo sila. Okay, mga lods. So, check natin pa sa iba pang area. Bukas lods po pwede tayo mag-swimming dito pala. Since mag-i-stay kami dito sa Triple Homes. Dito yung unang project nila. Doon kami nag-Airbnb. Para hanggang matapos bukas yung installation ng wire. Then kahit wala naman kami dito, po pwede na ikabit yung kuryente. Ano kalawak dito? Bale. So ayan oh. Jogging ka dyan. Tapos may playground dito para sa mga bata, di ba? Ha? Ang kunwari ganyan, jogging ka na naman ng ganyan. Ang ganda. Matutuwa yung mga bata dito kung may mga anak kayo. Parang Spain kasi yung lugar. May area na palaruan ng mga bata, which is dapat gano'n naman talaga. Para nag-i-enjoy yung mga bata sa bawat, alam mo yun, bawat barangay may palaruan dapat yung mga bata. Ito yung sa covered court, pakita ko sa inyo. May pa ganyan, no? Pwede ka dyan maupo. Pag mas na-develop pa to mga lods, astig dito. Ano pa pwede ka dito? Kung may dala kang bola, ayun. Ay sayang. Sayang kung meron sana akong bola. Gaganon ako. Sayang. Nakita niya sana yung move ko. Gaganon. Wow. Bak. Full court yan mga lods, oh. Ha?
Pag tumanda ka na, muni-muni ka na lang katulad ni Carino dun, oh. Muni-muni siya dun, eh. Astig. Ganito yung gusto ko bilang trentahin, tahimik. Makakalanghap ko ng fresh air. Wow! Hindi ka nauubuin. Kasi jogging-jogging kang ganun, eh. Jogging-jogging kang ganun, eh. Diba? Tapos kapag marami ka ng friends dito, syempre magiging friendly tayo para lahat ng taga dito kakilala natin. Makakakuha ka ng followers dito. Nice! So yan mga lods, abangan ninyo yung mga susunod pang kaganapan sa pinapagawa nating bahay. So for now, kailangan maging livable muna siya. Papakita ko sa inyo pagbalik namin dito. Try namin bumalik ng July kung ano na yung magiging kakalabasan ng ating bahay. So for now mga lods, maraming salamat. Kung gusto nyo rin ng ganitong property, i-message nyo na ako ha. At don't forget to follow and subscribe to my social media accounts, Lods. Bueno, maraming salamat and hasta luego mga lods. Ciao!